Nabuntis kita? Napanguso na lang si Faith dahil sa sinambit ni Lucas. Baka nagkakamali ka lang. Ikaw nga. Sagot ni Faith. Ako yung kasama ni Dayan sa party mo. Hindi ko alam yung nangyari basta pagising ko katabi na kita tapos wala tayong damit pareho. Umalis ako kasi nahihiya ako eh. Pinalayas ako ng tita ko kasi ayaw ko ipalaglag yung bata sa tiyan ko. Isang half-black American si Faith na lumaki sa poder ng kanyang tiyahin. Namatay ang mga magulang niya nung 2 taon pa lamang siya. Kaya lumaki siya sa kanyang tiya na walang ibang ginawa kundi alilain siya. Morenang morena ang kulay ni Faith. At hindi naman itim, pero kahit na ganon, wala siyang confidence sa sarili dahil sa panlalait sa kanya ng tao sa paligid. Nakilala niya si Dayan dahil katrabaho niya ito dati. Akala niya ay tinuring siya nitong kaibigan pero nagkamali siya. Nilapitan niya ito at sinabing buntis kay Lucas pero nagalit lang ito sa kanya at pinandirihan siya. Kahit nahihiya si Faith kay Lucas, lumapit pa rin siya rito dahil hindi niya alam kung saan na siya tutuloy pa. Hindi ka ba naniniwala? Nangingilid ang luha ni Faith. Nakayuko pa rin siya para hindi makita ni Lucas ang mukha niya. Kasi pangit ako? What? Wala akong sinabing pangit ka. Mabilis na sambit ng binata. I like your color and your hair. Parang pansit canton at spring. Hindi alam ni Faith kung ngingiti ba siya o maaasar. Okay lang naman sa akin kahit di mo ko tanggapin eh. Kahit yung bata na lang. Pinahid ni Faith ang kanyang luha bago mag-angat ng tingin. Walang-wala talaga ako. Don't worry. Maghahanap ako ng trabaho. Gusto ko lang talagang may matutuluyan sa ngayon. Kapag nakaipon ako, aalis na rin ako. Tinitigan siya ni Lucas. Maya-maya lamang, napahinga ng malalim ang binata. Naniniwala ako sa'yo. I can read people emotions. That's why I know that you're telling me the truth. Thank you. Naiiyak na sabi ni Faith. Ito yata ang unang beses na may naniwala sa kanya. Naaalala no ni Faith noong panahong nagtatrabaho siya bilang cashier, na pagbintangan siyang magnanakaw. At wala man lang naniwala sa kanya o kaya nagtanggol. Natatandaan kita, lalo na yung buhok mo. Yan yung sinabunutan ko habang gumagalaw ako. Nag-init ang pisngi ni Faith. Bad yun? Natawa na lang si Lucas. Kumain ka na ba? Nagpa-check up ka na ba? May vitamins ka na ba? Nagpa-check up ako nung nakaraan at binigyan ako ng vitamins ng doktor. Sagot ni Faith at umiwas ng tingin. Hindi pa ako makain simula kaninang tanghali kasi wala akong pera. Ang hirap kasing hanapin ang bahay mo. Pasensya ka na dahil tago talaga ang lugar ko. Tara sa kusina ipaghahanda kita ng pagkain. Naunang maglakad si Lucas. Sumunod lamang si Faith sa kanya. Naupo si Faith sa island counter, si Lucas naman ay naghanda ng pagkain. Kahit walang nagturo ng tamang asal kay Faith, lumaki siya bilang mabuting tao. Kaya hindi siya magsisinungaling. Eat. Naglapag ng kanin at ulam si Lucas sa kanyang harapan. Ikaw? Katatapos ko lang kumain bago ka dumating. Pagkatapos mong kumain, ilagay mo na lang sa sink at ako na maghuhugas. Ihahanda ko lang ang kwarto mo. Tumango lang si Faith bago magsimulang kumain. Sa kabilang banda naman ay si Lucas na inaayos ang magiging kwarto ng babae. Nang matapos siya sa ginagawa, kinuha niya ang kanyang cellphone at sinend ang litrato ni Faith sa isa niyang tauhan na. Pasimple niyang kinuha. Naniniwala naman si Lucas sa babae pero gusto niya pa rin makasigurado. Mahirap na dahil baka banta pala si Faith sa organisasyon nila at baka isa itong spy. Binalikan ni Lucas ang babae at naghuhugas ito ng pinggan. Sabi ko ako na eh. Sabi ni Lucas dito. Natatandaan niya ang buhok ng babae. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon na tatay na siya. Ito talagang mahirap kapag hindi gumagamit ng proteksyon. Kaya ko naman. Nakangiting sabi ni Faith. Salamat pala sa pagkain at pasensya na rin kasi inabala kita.
Ayos lang. Nakangiting tugon ni Lucas. Tara, ihahatid kita sa kwarto mo. Naunang naglakad si Lucas at sumunod lamang si Faith. Umakyat sila sa second floor at huminto sa isang pinto. Itinuro ni Lucas ang katabing pinto ng hinintuan nila. Diyan ang kwarto ko, tapos ito namang nasa harapan natin pinto, ito yung pinto ng kwarto mo. Tumango ang babae. Sige, salamat. Matulog ka na. Saad ni Lucas bago hinawakan ng tiyan ni Faith na bahagyang ikinagulat ng babae. Good night, my baby. Pinat ni Lucas ang ulo ni Faith bago pumasok sa kanyang kwarto. Napangiti naman si Faith at humawak sa kanyang ulo bago pumasok sa loob ng kwartong yon. Yun ang unang beses na may gumawa sa kanya ng ganoong bagay. Bumungad kay Faith ang magandang silid, kaya bahagya siyang namangha. Dumiretso si Faith sa kama at nahiga. Dahil sa sarap ng pakiramdam niya sa kama at sa pinagdaan ng pagod niya kanina, nakatulog siya agad. 5:30 nang magising si Faith. Naghilamos siya at nagmumog bago bumaba. Dumiretso siya sa kusina para ipagluto ng agahan si Lucas. Pansin niya kasing kahit malaki ang bahay, wala itong mga katiwalas sa bahay. Good morning. Nakangiting nilingon ni Faith si Lucas. Kamusta ang tulog mo? Ayos lang, nakatulog ako ng maayos. Dapat ako magluto ng breakfast. Ani Lucas. Umiling naman si Faith. Ako na. Ito lang muna kasi ang maipambabawi ko sa'yo sa ngayon dahil sa pagtulong mo sa akin at pagtanggap kay Bibi. Ngumiti naman si Lucas. Okay. Naupo doon si Lucas at naghintay matapos si Faith. Nang matapos ang babae, kaagad siya naghain at naupo na rin. Nagtrabaho kasi ako sa isang kainan kaya marunong ako magluto ng mga klase ng silog. Proud na sabi ni Faith, tikman mo kung masarap. Sumandok naman si Lucas, napatango-tango ito habang umunguya. It's good. Nakangiting sambit ng lalaki. Napangiti lamang si Faith bago magsimulang kumain. Aalis pala ako, maghahanap akong work para may panggastos din ako. Ayos lang naman kung di ka magtrabaho. Isa pa bawal sa buntis sa mapagod. Baka mapano ka at ang anak natin. Hindi mapigilan ni Faith na kiligin nang sabihin ni Lucas ang salitang anak natin. Gusto ko kasi magtrabaho at makapagbigay dito eh. Ayoko maging pabigat. Umiwas ng tingin si Faith. Sa bahay kasi, kahit may sakit siya kailangan niya pa rin magtrabaho para hindi masabihang pabigat kahit pa siya ang sumusuporta sa tiyahin at pamilya nito. Hindi ka naman magiging pabigat. Mahinahong sabi ni Lucas. Buntis ka, kaya kailangan mo rin ng pahinga ngayon. Kaya ko naman kayong buhayin ng anak natin. Napakagat ng labi si Faith. Pero maghahanap pa rin ako kahit tindera lang. May shop ang kaibigan ko. Kakausapin ko siya para doon ka na lang. Aalis ako ngayon kaya dito ka lang muna. Hintayin mo na lang yung sinabi ko. Tsaka, kakausapin ka rin ng kaibigan ko. Doon hindi ka na mahihirapan. Talaga? Thank you. Tugon ni Faith at maliit na ngumiti. Pagkatapos kumain, ay si Faith na ang nagpresentang magligpit dahil hindi pa siya tapos. Ang lakas niya kasing kumain kaya matagal siya. Kumain ka lang dyan, magpakabusog ka. Nakangiting tumangulang si Faith at iniwan na siya ni Lucas para maligo. Hindi alam ni Faith kung gaano karami ang nakain niya bago siya matapos. Hinugasan niya ang pinagkainan bago lumabas ng kusina. Nakita niya ang lalaking pababa. Natigilan siya nang makita kung gaano ito kahot sa suot nitong suit. Marunong ka magkabit ng necktie? Marumi kasi yung necktie kong isinasabit lang. Marunong ako. Lumapit si Faith sa lalaki at kinuha ang necktie na hawak nito. Inumpisa niya itong ikabit at hindi mapigilan ni Faith na singhutin ng mabangong lalaki na makalapit siya rito. You like my smell? Tanong ni Lucas. Tumango naman ng dahan-dahan si Faith. Simula nang mabuntis siya, ayaw niya sa pabango. Pero iba sa pang-amoy niya ang pabango ni Lucas.
Mukhang ito pa ang paglilihaan niya ngayon. Hindi alam ni Faith kung gaano siya katagal na sinisinghot si Lucas. Napalayo na nga lang siya nang matauhan siya. Sorry. Okay lang. Aalis na ako. Kapag may problema, tumawag ka lang sa landline. Nakalagay doon sa table yung mga number na pwede mong tawagan, okay? Tumango naman si Faith. Sige, mag-iingat ka. Ngumiti si Lucas bago umalis. Dumiretso naman si Faith sa kanyang kwarto at kumuha siya ng damit bago dumiretso sa banyo at maligo. Nang matapos si Faith, nagbihis siya bago lumabas. Sinuklay niya ang kulot niyang buhok na hanggang ibabang balikat bago bumaba. Wala siyang magawa kaya naisipan niyang maglinis na lang ng bahay ni Lucas kahit pa malinis naman ito. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa. Nagpatugtog din siya para mas lalo siyang ganahan sa paglilinis. Hey! Yes, buti na lang walang tao. Hindi mapigilan ni Faith ang sumayaw. Natawa si Faith bago umikot. Nawalan siya ng balanse nang makita ang isang bulto ng lalaki sa pintuan na pinapanood siya. May kasama ang lalaki na 2 bata. Are you okay po? Tanong ni Laura sa kanya. Napasa po si Faith sa kanyang balakang bago tumayo mula sa pagkakasalpak sa sahig. Bahagya pang nataranta si Faith dahil baka duguin siya. Laking pasasalamat niya naman dahil walang nangyari. Who are you? Kunot noong tanong ni Lux. Faith po. Kayo po. Si Lucas po ba yung hanap niyo? Umalis siya eh. I'm his brother. Sagot naman ni Lux. Dumaan lang kami para ibigay itong pizza na pinabili niya. Uutos-utos tapos wala naman siya dito. Baka po para kay ate yan. Kaka-text lang ni Tito eh. Napahinto sila nang may kumalabog sa labas. Maya-maya lang ay humahangos na lumitaw si Lucas. Kinwelyuhan ito si Lux na ikinagulat naman ng lalaki. Bakit? Takang tanong ni Lux. Napapano ka ba? You almost killed my child. Galit na sagot ni Lucas bago pa batong binitawan ng kapatid at lapitan si Faith. Are you okay? Nakita ko sa CCTV na natumba ka. CCTV? Nagtatakang tanong ni Faith. Yeah, I want to monitor you. Don't get me wrong. I just want to make sure that you're safe. Nag-init ang pisngi ni Faith. Nakita mo rin yung ginagawa ko? Yeah. Natatawang sabi ni Lucas. Wala bang masakit sa'yo? Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa kanila kaya natumba ako. Hindi ko naman alam na may kasama ka pala. Makahulugang sabi ni Lux. And she's pregnant? Oo. Masungit na sagot ni Lucas bago kuhanin ng pizza sa lalaki. Thank you for your service. You may go. Tito, you're so mean. Nakangusong sabi ni Laura. Dapat pagmeriendahin mo kami kasi naabala mo kami. May pasok pa kayo. Babawi ako sa inyo mamaya. Dadaan ako sa bahay niyo para bigyan kayo ng pagkain. Okay po. Binuhat ni Lux sa mga anak bago umalis. Nilingon ni Lucas si Laura at inabutan din to ng pizza. Here, merienda mo. Bumalik din ako kasi nakalimutan kong magluto ng lunch. Kaya ko naman magluto. Thank you pala dito. Huwag ka mag-alala. Dahil ayos naman ako. Tumango si Lucas sa kanya. Babalik na din ako sa trabaho. Ipagpapatuloy ko na lang pag-monitor sa'yo para masigurado kong ligtas ka at ang anak natin, okay? Huwag ka ring lumabas. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Tumango si Faith at ngumiti lang. Don't worry, wala namang CCTV sa kwarto mo. Kailangan mo pa rin naman ng privacy. I'll go now, take care. Ingat ka. Lumapit sa kanya si Lucas at hinalikan siya sa noo bago ito umalis. Parang tangang napangiti na lamang si Faith at napahawak sa kanyang noong hinalikan ni Lucas. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Faith sa kanyang boss. Natanggap si Faith sa sinasabing trabaho ni Lucas bilang cashier. Mabait naman ang boss niya at gwapo rin, yun nga lang. Medyo may problema sa ibang kasamahan niya dahil iba siya tingnan ng mga ito. Pati ibang customer ay iba rin ang tingin sa kanya. Alam ni Faith na
dahil sa appearance niya at lahi. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito para walang problema. Good morning. Tugon naman ni Sean. Kumusta ka naman dito? Dapat always kitang i-monitor dahil demanding ang asawa mo. Nag-init ang bisgi ni Faith dahil sa word na asawa. Hindi ko po siya asawa. Ayos lang naman po ako dito. Good. Kayo na munang bahala ni Shane dito. Umalis si Sean. Mukhang pumunta lang ito sa shop para kamustahin si Faith. Bahagyang napalingon si Faith sa mga katrabaho ng magbulungan ng mga ito habang tumitingin sa kanya. Huwag mong pansinin. Sabi ng kasama niya sa cashier area na si Shane. Mabait si Shane at gandang-ganda ito sa kanya. Mga inggitera lang yung mga yan dahil madalas pagalitan ni Sir Sean. Masyado kasing filingera ang mga yan at masungit sa customer. May sinasabi ka? Malditang tanong ni Ella. Oo, may palag ka. Masungit namang tugon ni Shane. Arte-arte mo, di naman pantay ang kilay mo. Natawa si Faith na agad niyang binawi nang sumama ang tingin sa kanya ni Ella. Bumalik na kayo sa trabaho niyo, puro kayo chismisan, di naman kayo gumaganda. Inirapan lang sila ng tatlong babae bago bumalik ang mga ito sa trabaho. Doon na inilabas ni Faith ang tawa niya. Grabe, takot sila sa'yo. Kahit ako, matatakot na gawin kang kaaway. Talagang tatamaan sa akin yung tatlong yun kapag inaway ka pa nila. Sabi ni Shane. Hindi naman ako matatanggal sa trabaho na to. Dahil ako lang ang tauhan ni Sir Sean na nagtagal sa kanya. At hindi niya kinaya. Napatigil sila sa pagchichismisan nang may dumating na customer. Naging busy na ulit si Faith kaya hindi na muna sila nag-usap ni Shane. May pumasok pang customer at natigilan si Faith nang makita ang circle of friends nila Dayan. Oh, you're here! Nakangising sabi ni Dayan sa kanya. The gold digger girl na nagpabuntis sa isang mayaman? Hindi totoo yan. Dayan, alam mo ang totoo. O whatever. Bigyan mo kami ng bestseller. At gusto ko ikaw mismo magdala sa table namin. Pasasalamat mo na rin dahil tinulungan kitang makabingwit ng mayaman. Umalis sa mga ito at naupo sa isang table. Hinanda naman ni Faith ang order nila Dayan. Sino yung panibagong pangit na galit sa'yo? Ganyan ka ba kaganda at ang daming inggit sa'yo? Papayaan mo na lang. Hatid ko lang itong order nila. Kinuha ni Faith ang tray na may order bago maglakad palapit sa table nila Dayan. Inilapag niya ang order ng mga ito. Dayan, he stole Lucas from you? Parinig ng isang kaibigan ni Dayan sa kanya. Sa'yo si Lucas, diba? How dare her? Dapat pinarusahan mo ang negrang yan. Kahit naman nabuntis siya, sa akin pa rin ang bagsak ni Lucas. Sabi ni Dayan, bago tinignan si Faith at inirapan ito. As if naman magugustuhan siya ni Lucas. I mean, look at her. Parang naging mababa ang tingin ni Faith sa sarili nang tignan siya ni Dayan mula ulo hanggang paa. Is anything wrong? Napaigtad si Faith nang may umakbay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang naroon ang gwapong si Lucas. How's my wife doing? Hindi nakapagsalita si Faith at tulala lang. What? Napatingin siya kay Dayan. Lucas, anong wife? I'm the one for you. She's a gold digger. Sinadya niya magpabuntis sa'yo. What? I already know the truth, Dayan. Malamig na sabi ni Lucas. You drugged her. Namutla naman ang babae. I don't know what you're talking about, Lucas. Basta ginagamit ka lang niya. Baka nga hindi ikaw ang ama ng anak niya eh. Alam mo bang dating trabahador sa bar yan? Nagtrabaho naman talaga sa bar si Faith bilang waitress at hindi bilang bayaran. Whatever. Sabi lang ni Lucas. Let's go, wife. It's lunchtime. Hindi pwedeng nagugutom ka dahil baka magutom ang anak natin. Napatili naman sa inis si Dayan. Hinila ni Lucas paalis dun si Faith at dinala sa opisina ni Sean. Nagulat ako sa'yo, sabi ni Faith sa lalaki. Buti pala at dumating ako agad. Paano kung sinaktan ka ng baliw na yon? Ayos lang naman ako eh. At saka, kasalanan ko naman. Dahil sa akin hindi kayo nagkatuluyan.
Natawa si Lucas. Wala kaming something ni Dayan. Anak lang siya ng ninong ko. Wala akong planong patulan ng kagaya niyang babae. Naupo si Lucas sa tabi niya. Please subukan mo lumaban. Hindi masamang lumaban lalo pat ikaw ang tama. Don't let them ruin your confidence. You're beautiful, Faith. Sobrang ganda mo at maganda ang kulay mo. Pwede kang model Pero mas bagay kang maging ina ng mga anak ko. Naging emosyonal naman si Faith. Salamat Lumaki kasi ako na walang nagbo-boost ng confidence ko At palagi ako nilalait ng mga tao. Ikaw lang yata ang tao nagsabi sa akin yan, pati na rin si Shane. Pinapaiyak mo ba ang baby ko? Bumukas ang pinto at iniluwal si Shane na may dalang lunchbox. Nasa counter si Sir Sean. Siya raw muna ang bantay doon. Naupo ito sa kaharap na sofa nila Faith at nagsimulang kumain. Nagsimula na rin kumain sila Faith. Napapatingin siya sa ulam ni Shane na daing. Kuha ka lang. Kukuha rin naman ako sa ulam mo dahil favorite ko yan. Napangiti si Faith bago kumuha ng daing. Kumuha naman si Shane ng ulam niyang pork steak. You should eat vegetables. Sabi ni Lucas bago lagyan ng gulay ang plato ng babae. Anong gusto mong ulam mamaya? Tell me honestly. Daing tsaka longganisang bawang. Yun ang gusto kong kainin. Tumango naman si Lucas. Yun ang ipahahanda ko mamaya. Kumuha ng 5 katiwalas si Lucas para may kasama si Faith. 3 maid, 1 hardinero at 1 gwardya. Salamat Nang matapos sila sa pagkain, ay niligpit ni Lucas ang pinagkainan bago pa inumin ng vitamin si Faith. Gumawa pala ako ng mixed fruit. Inilabas ni Lucas ang 1 container na may iba't ibang prutas. Kainin mo yan mamaya habang nasa work ka. Sabi sa internet, mabuti sa baby ang puro prutas. Thank you. Nakangiting sabi ni Faith bago himasin ang tiyan niyang medyo umuumbok na. Baby, the best talaga ang daddy mo. Sa inggit lang pala ako mamamatay no? Sabi ni Shane at napasimangot. Grabe na kayo Dapat paninindigan niyo yung kilig ko Tatamaan talaga kayong dalawa sa akin. Natawa na lamang si Faith bago kainin yung prutas. Nagpahinga pa sila saglit bago bumalik ulit sa trabaho. Umalis naman si Lucas at Sean para bumalik sa company nila. Bandang hapon, dumami ang customer nila dahil nga merienda time. Naging busy sila Faith kaya medyo pagod siya. Nang mag-out siya sa trabaho, nakaabang na agad si Lucas sa kanya. Nang makita siya nito, agad siya nitong nilapitan. Are you tired? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman gaano. Nakaupo lang kami ni Shane sa store. At saka minsan lang kami naglalakad kapag tumutulong sa pag-serve. Tumango si Lucas. Sabay ka na. Sumakay ang dalawa sa kotse. Agad namang nag-drive si Lucas pa uwi ng bahay. Nang makarating ang dalawa sa bahay, pumasok na sila sa loob. Agad na upo si Faith sa sofa. Tinabihan naman siya ni Lucas bago nito haplusin ang kanyang buhok. Huwag ka na kaya magtrabaho. Ayoko napapagod ka. Normal lang naman mapagod sa trabaho at saka wala naman akong gagawin sa bahay mo. Maboboard lang ako dito. Gusto ko rin kasama si Shane kasi siya lang yung kaibigan ko. Tumango naman si Lucas. Pero kapag may problema o may nangaaway sa'yo, tawagan mo ko. Wag na, nandun naman si Shane At saka, di ba sabi mo maging matapang na ako? Plano ko maging matapang. Kasi binuboost mo ang confidence ko. At para na rin kay baby. Hindi naman pwedeng duwag na lang ako palagi. Paano kapag may nang-away sa anak natin? That's my girl. Malambing na sabi ni Lucas. Sir, luto na ho yung pagkain nyo. Sabi ng isang maid. Tumayo na ang dalawa at taga-dumiretso sa kusina. Hindi mapigilan ni Faith ang matakam nang makita ang nirequest niyang ulam. Naghugas sila ng kamay at mabilis na umupo. Hindi na siya nagkutsara at tinidor. Nagkamay na lang siya para mas masarap ang kain. Masarap kumain kapag kamay ang gamit, lalo na kapag ganito ang ulam. Napatango si Lucas bago siya gayahin. Napangiti na lamang si Faith habang nakatingin sa lalaking maganang kumakain. Masarap, di ba? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Tumango naman si Lucas. Yeah,
Mukhang magiging paborito ko to. Napapalakpak si Faith na parang bata, dahilan para mapatawa si Lucas. Pagkatapos nilang kumain, ay agad dinala ni Lucas sa sala si Faith. Nanood ang dalawa habang kumakain ng mixed fruits. Gusto mong mag-off bukas? Sama ka sa akin sa office? Sabi ni Lucas kay Faith. Maganda tumambay doon. Umiling naman ang babae. Mas gusto ko sa shop. Masaya kasi kausap si Shane eh. Ako hindi. Pasensya ka na kung boring ako kausap. Bahagyang napanguso si Lucas. Uy, hindi ah. Mabilis na sabi ni Faith na may kasama pang pag-iling. I'm just teasing you. Natatawang sabi ni Lucas. Pwede naman kitang isama kapag day off mo eh. Makakapaghintay naman yun. Pagkatapos nilang manood, nagtungo na sila sa kwarto. Naglinis muna ng katawan si Faith bago matulog. Bandang 3:00 ng madaling araw nagising si Faith dahil kumukulo ang kanyang tiyan. Walang ingay siyang lumabas sa kwarto at bumaba. Gusto niyang kumain ng tusino at longganisang bawang. Gutom talaga siya. Maingat na kumilos si Faith. Kumuha siya ng tusino at longganisa sa ref. Maingat niyang pinakuluan ng mga yon. Dapat ginising mo ko. Napatalon si Faith sa gulat nang may magsalita. Muntik na siyang mabuwal, mabuti na lamang ay napakapit siya sa lababo. Sorry. Ang ibig ko lang sabihin ay dapat ginising mo ko kung nagugutom ka. Sabi ni Lucas bago siya lapitan. Baka maistorbo kita. Saad ni Faith bago napahawak sa tiyan niyang kumukulo. Pasensya na, hindi ko talaga mapigilang magutom eh. You don't need to say sorry. Maupo ka, ako na magluluto niyan. Nakangusong umupo si Faith. At para maibsan ang gutom, kumurot-kurot muna siya ng tinapay. Nang maluto ang longganisa at tusino, ipinalaman niya ito sa tinapay bago kainin. Oh, the best! Nag-thumbs up siya kay Lucas. Kuha ka lang, hindi pwedeng ako lang kakain. Busog ako. Gutumin masyado ang anak natin. Hindi na ako magtataka kung malaki siya kapag lumabas. Ang bilis nga rin lumaki kahit 3 months pa lang. Ano bang gusto mong gender ni baby? Kahit ano. Gusto ko lang ay healthy kayong dalawa. Oh, I forgot your water. Tumayo si Lucas at kinuha ang tubig ni Faith. Napangiti na lamang si Faith. Grabe ang kabaitan ni Lucas sa kanya at grabe ito mag-alaga. Hindi magtataka si Faith kung isang araw ay mahulog siya sa lalaki. Pero hindi naman aasa si Faith dahil alam niyang hindi siya nito magugustuhan. Bakit ka nakatitig? Ako bang pinaglilihian mo? Para gwapo si baby. Siguradong gwapo siya o maganda kapag ikaw ang kamukha. Mas gusto kong ikaw ang kamukha ng anak natin para mas maganda at mas gwapo. Sabi ni Lucas. Sana, ikaw ang kamukha niya. Gusto ko ay kamukha nila maganda nilang mommy. Kinilig si Faith nang kurutin ni Lucas ang kanyang pisngi. Mas lalo pa siyang kinikilig dahil sa mga papuri nito sa kanya. Thank you sa daddy naming pogi. Mabait na pogi. Nakangiting saad ni Faith sa lalaki. Huwag mo akong pakiligin. Baka mahimatay ako. Natawa na lamang si Faith sa sinabi nito at napailing. Day off ni Faith kaya gusto niya na pumunta sa opisina ni Lucas. Malaki ang opisina ni Lucas at para kasing may mga kwarto. Naiinip ka na ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Umiling si Faith habang naglalaro ng video game sa cellphone ni Lucas. Wala kasi siyang cellphone kaya para hindi mainip, pinahiram siya nito. Muntik nang maibalibag ni Faith ang cellphone nang biglang magring ito. Tumayo si Faith at inabot kay Lucas ang cellphone. Kinuha naman ito ni Lucas bago sagutin ang tawag. What do you need, Dayan? Natigilan si Faith nang marinig ang pangalan ni Dayan. Akmang babalik na siya sa kanyang kinauupuan pero hinapit ni Lucas ang bewang niya at inupo siya sa kandungan nito kaya namula naman ang pisngi ni Faith. Pick me up, Lucas. Sabi ni Dayan. Naririnig ni Faith ang usapan ng dalawa. Nasa bar ako ngayon and I'm drunk. Marunong kang pumunta dyan?
Nang mag-isa, di ba? Dapat marunong ka rin umuwi na mag-isa. I'm busy with my wife. I don't have any time for you. What? Lucas? Ako ang kababata mo rito. Talagang pipiliin mo pa yung pangit na yan? Maktol ni Dayan. Wala kang taste. Pinatay ni Lucas ang tawag bago ibigay muli kay Faith ang cellphone. Kinuha naman ni Faith yon at nagsimula ulit maglaro habang nakakandong pa rin kay Lucas. Naging komportable siya kaya gano'n na lang at hinayaan niya na lang na nandun siya sa ganong posisyon. Hindi naman nagreklamo si Lucas at nagpatuloy lang sa trabaho. Lucas, nagugutom ako. Pwede ba tayong kumain ng grilled balut? Gusto ko ng grilled balut eh. Okay, hanap tayong shop. Let's go? Tumayo si Faith. Lumabas sila ni Lucas ng company at dumiretso sa sasakyan. Nag-search si Lucas sa Google Map na pwedeng mabilhan ng grilled balut. Nang makahanap sila, ay agad silang nag-drive papunta doon. Ayun! Agad na bumaba si Faith ng sasakyan. Manong 3 nga po. Gusto ni Faith na 3 ang bilhin, kahit isa lang ang kakainin niya. Dahil ipapakain niya kay Lucas yung 2. Nang maibigay sa kanilang balot, nagsimula na silang kumain. Halata ni Faith na parang ayaw ni Lucas kaya kinuha niya yon at kinain. Ayaw niya namang pilitin ng lalaki. Ayos lang na tumanggi ka. Okay lang sa akin. Ang sarap-sarap nga eh. Binilhan na lang ng banana ni Faith si Lucas na agad naman itong kinain. Bumili din siya ng inumin nilang 2. Akmang magbabayad si Faith pero naunahan na siya ni Lucas. Ako na. Wait me in the car. May bibilhin lang ako. Tumango naman si Faith. Umalis si Lucas kaya naghintay si Faith sa kotse. Nanlaki ang mga mata ni Faith nang bigla na lang siya makarinig ng putok ng baril. Napayuko siya at napaiyak dahil sa takot. Ang baby ko! Naiiyak na sabi ni Faith nang makita ang dugo sa kanyang hita. Hindi alam ni Faith ang sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng malay. Faith! Sigaw ni Lucas nang marinig ang putok ng baril. Nabitawan niya ang bulaklak na binili bago dukutin ang baril niya. Pinaputokan niya ang 2 nakamotorsiklo. Sinigurado niyang sa ulo ang tama ng mga ito para patay talaga. Binuksan niya ang kotse at bumungad sa kanya si Faith na walang malay at may tamas sa balikat. Nilamon ng takot si Lucas nang makita rin ang dugo sa hita ni Faith. Faith! Inayos niya ang higa ng babae. Lucas, alis na! May humintong sasakyan sa gilid niya. Si Von. Ako nang bahala dito. Dalhin mo na sa ospital yung asawa mo. Tumango si Lucas at mabilis na nag-drive patungong ospital. Nang makarating sa ospital ay sinalubong sila ng mga doktor at nurse. Diniretso si Faith sa OR. Si Lucas naman ay nanatili sa labas habang puno ng takot ang puso. Please, not her. Wag ho sila. Kahit ako na lang ang kunin niyo. Namalaya na lamang ni Lucas na umiiyak na siya. Hindi niya rin napansin ang pagdating ng mga kapatid at mga pinsan niya. Sa kanilang magkakaibigan, si Lucas ang soft-hearted at pinakamabait. Kaya alam nilang mabilis itong masaktan. She will be okay. Nilapitan ni Lux ang kapatid at tinapik sa likuran. Ilang oras pang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok ang stretcher ni Faith na tulak-tulak ng mga nurse. Nilapitan ni Lucas ang doktor. Dok, kamusta na po siya? She's fine. Pati ang mga baby, please, pakiingatan po mabuti ang asawa niyo dahil 3 batang dinadala niya. Mahina ang kapit ng isa sa triplets, kaya doble ingat dapat, ha? Tumangutango si Lucas. Wala siyang naintindihan sa sinabi ng doktor. Nablangko na siya nang marinig ang sinabi nito. Basta ang mahalaga sa kanya maayos si Faith. Inayos ni Lucas ang papel ni Faith bago sila dumiretso sa kwarto nito. Agad nilapitan ni Lucas ang babae at tinawakan sa kamay. Dinala niya ang kamay ng babae sa kanyang labi. Hanep ka! 3 agad anak mo? Congrats, par! Sabi ni Sean. 3? Bakit 3? Wala naman ako anak sa iba. Ayan, lutang masyado. Naiiling na sabi ni Von. Sabi ng doktor, 3 ang anak nyo.
Triplets ang dinadala ni Faith kaya doble ingat dapat. Bahagya namang nagulat si Lucas pero na makabawi siya ay ngumiti. Ang galing ko. Von, kumusta yung dalawang muntik nang pumatay kay Faith? Dead na dead. Pinabaon ko na sa mga tauhan ko. Sinabi ko na lang sa mga taong nakakita na pulis tayo. Kami nang bahala sa mga kaaway mo, Lucas. Mag-focus ka na lang sa mag-ina mo. Tumango naman si Lucas. Maraming salamat. Masakit ang katawan ni Faith nang magising siya. Nang maalala niya ang nangyari, bahagya pa siyang nataranta. Ang baby ko! Ang baby ko! Calm down, calm down. Sobrang ayos ng mga anak natin. Huwag kang ganong gumalaw. Hinay-hinay lang at baka bumuka yung tahi mo. Kumalma naman si Faith bago tumango. Teka, bakit mga anak? You're carrying our triplets. 3 agad ang anak natin. Gulat man, pero napangiti si Faith. Masaya siya dahil walang nangyari sa kanyang mga anak. Kaya naman pala ganun siya katakaw, dahil 3 batang nasa kanyang tiyan. Dumating ang doktor at nurse para suriin si Faith. Nang magsabi itong pwede nang kumain si Faith, ay inihanda na ni Lucas ang pagkain nito. As usual, inihanda niyang pinaglilihian ito, pero sinamahan niya ng gulay para mas healthy. 3 araw si Faith na walang malay kaya wala ring tulog si Lucas. Hindi ito natulog dahil hinihintay niya itong magising. Araw-araw din niyang dinadala ang pagkain nito, kaya ang ending siyang kumakain kapag hindi ito nagising. Lucas, namumutla ka. Malalim din ang mga mata mo. At namumula, hindi ka ba nagpapahinga? Ayos lang ako, kumain na lang tayo. Alam ni Faith na hindi maayos ang lalaki. Kaya pagkatapos nilang kumain, pinahiga niya ito sa kanyang tabi. Matulog ka. Kukutongan talaga kita kapag di ka natulog. Nakakatakot naman ang mommy namin. Sorry kung muntik na kayo mapahamak ng anak natin. Pangako, hindi na mauulit yon. Wala ka namang kasalanan eh. Sabi ni Faith bago ito yakapin. Matulog ka na muna. Tumango lang si Lucas at lalo pang yumakap sa kanya. Ilang minuto lamang ay nakatulog na si Lucas. Napangiti lang si Faith bago haplusin ang may kahabaang buhok nito. Alam ni Faith na walang pahinga si Lucas dahil binantayan siya nito. Halatang halata naman sa mukha ng binata, kaya babawi siya rito. Pagpapahingahin niya ito para makabawi ito ng lakas. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga kaibigan/kamag-anak ni Lucas. Kasama na mga ito si Shane, kaya napangiti si Faith. Kakatulog pa lang niya kaya huwag kayong maingay. Nagsenyas pa si Faith na quiet lang. Maingat siyang umalis sa kama bago lapitan si Shane. Maingat naman siyang niyakap ng dalaga. Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Naiiyak na sabi ni Shane. Kung di talaga namatay yun ng baril sa'yo, ako papatay sa kanila. Ayos lang ako. Sagot ni Faith at ngumiti. Tsaka maayos din naman yung mga baby ko eh. Gusto sanang magtanong ni Faith kung paano namatay yung bumaril sa kanya. Wala namang pulis doon pero nanahimik na lang siya. Grabe naman yung asawa mo. 1 putok, 3 agad. Nakangising sabi ni Shane kaya bahagya siyang nahiya. Mukhang sobrang nag-enjoy kayo habang ginagawa mga baby niyo ah. Bunganga mo. Sita ni Sean sa babae. Itahimik mo nga yan. Inirapan lang ni Shane ang lalaki. Naupo sila sa sofa. Kinain ni Faith ang dalang fruit mix ni Shane. Walang tulog yang si Lucas. 3 araw kang tulog. Kaya 3 araw din na straight din siyang walang tulog. Pinatutulog namin kaso ayaw. At baka raw bigla kang magising. Nadatnan pa nga naming bumubulong yan eh. Sabi naman ni Cloud. Akala namin nababaliw na. Lucas is a soft-hearted person. Please don't hurt him. Sabi ni Lux gamit ang seryosong boses. Madaling mauto ang gagong yan. Kaya sana hindi mo siya lokohin. Umiling naman si Faith. Lumaki ako na palaging sinasaktan at hindi man tinuruan ng tamang asal ng kahit sino pero alam ko ang tama't mali. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting tao ako at hindi mananakit ng iba. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman sasaktan si Lucas.
Hindi alam ni Faith pero ang himig ng boses ng mga kaibigan ni Lucas ay parang magpapakasal silang dalawa. Ilang oras pang nagtagal ang mga bisita ni Lucas bago magpaalam ang mga ito. Muli namang bumalik si Faith sa tabi ng lalaki at tinabihan ito sa pagtulog. Mga bandang 9:00 ng gabi ay nagising siya. Ang haba ng tulog niya. Mga bandang 3:00 ng hapon siya natulog pero 9:00 ng gabi siya nagising. May babies. Napalingon siya kay Lucas na mukhang kagigising lang din. Anong dinner ang gusto ng mag-iina ko? Bibili ako sa labas. Galing dito kanina yung mga kaibigan mo at si Shane. May dala silang pagkain. Kumain na tayo, gutom na ako. Agad namang bumangon si Lucas. Inalalaya niya pababa na higaan si Faith at dinala sa sofa. Inihandaan ni Lucas ang pagkain bago sila magsimulang kumain ni Faith. Ang haba ng tulog mo. Pero kailangan mo pang bumawi ng pahinga ha? Ako muna mag-aalaga sa'yo. Ikaw ang aalagaan ko. Mag-work from home muna ako para mabantayan kita. Huwag ka na rin muna mag-work dahil ayoko na maulit na nangyari. Nakangusong tumangulang si Faith. I forgot to tell you. Kapatid ko pala si Lux. Pinsan ko naman yung 3. Share ko lang. Pero kaibigan ko rin sila. Nasabi ni Lux sa kapatid mo siya na pumunta siya sa bahay. Hindi ko lang akalain na pinsan mo yung 3, kaya pala pare-pareho kayong gwapo. Dapat ako lang gwapo sa paningin mo. Kunwaring pagtatampo ni Lucas. Magsiselos na ako niyan. Natawa naman si Faith. Pare-pareho naman kayong gwapo. Mas gwapo ka nga lang sa paningin ko. Di mas type mo ko. Ngumisi si Lucas. Masyado mo naman ako napapasaya, Faith. Pwede na ba kitang maging kasama habang buhay? Ikaw, kung gusto mo. Pakikisakay ni Faith sa sinasabi ng lalaki. Kung gusto mo, walang problema, ayos lang naman sa akin. Walang bawian ha? Inilapit ni Lucas sa mukha kay Faith. Akin ka na. Pinagtagpo ni Lucas ang labi nila. Noong una, nagulat pa si Faith pero hindi kalaunan. Tinugunan niya ang halik ng lalaki. Tama na, at baka maangkin kita. Sabi ni Lucas bago humiwalay sa halik. May sugat ka kaya hindi pwede. Dapat behave lang si Lucas Jr. Bad ka! Nahihiyang sabi ni Faith na ikinatawa lang ni Lucas. Hingal na hingal si Faith na makababa siya sa hagdan. 5 buwan pa lang ang kanyang tiyan pero pang 7 buwan na ang laki. Mabilis na rin hingalin si Faith at hirap siyang humanap ng pwesto sa pagtulog. Nagiging moody rin siya kaya nahihiya siya minsan kapag naiinis siya kay Lucas. Naiintindihan naman ni Lucas at sa halip ay nilalambing lang siya. Ililipat ko ang mga gamit mo sa baba para hindi ka nahingalin sa pag-akyat baba. Sabi ni Lucas bago siya lapitan. Mabigat ba sila babies? Mabuti nga yun para hindi ako mahirapang manganak. Doon ka nga, naiinis ako sa'yo. Natawa lang si Lucas bago siya halikan sa pisngi. I love you. Nangingilid ang luha ni Faith. Bakit hindi ka naiinis sa akin kahit na palagi kitang inaaway? Kasi normal lang naman sa buntis yan. Huwag ka na pong umiyak. Doon muna ako sa office ko. Tapos kapag okay ka na, pwede mo na akong puntahan. Umiling naman si Faith at yumakap sa lalaki. Walang kahirap-hirap naman siyang binuhat ni Lucas at dinala sa sofa. Nakakandong siya sa lalaki na parang baliwala lang dito ang kanyang bigat. Mabigat ako baka mangawit ka. Magaan ka lang. Huwag ka nang umiyak. Tumangulang si Faith bago sumandal sa lalaki. Ilang sandali lamang, nakatulog siya sa ganoong posisyon. Hindi naman gumalaw si Lucas at pinabayaan na ang babae kahit medyo nangangawit na siya. Hindi ito nakatulog ng maayos kagabi. Dahil hirap ito makahanap ng pwesto, kaya pababayaan niya na lang muna ang babae. Nang magising si Faith ay magaan ang kanyang pakiramdam. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakakandong sa lalaki. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Faith dito. Ilang oras ako nakakandong sa'yo. I'm fine. Namanhid lang yung paa ko. Magiging okay na rin naman ako mamaya-maya. Hinintay ni Faith na maging maayos si Lucas bago sila dumiretso sa dining para kumain ng tanghalian.
Pansin niyang iika-ika pa rin ang lalaki kaya hindi niya maiwasang mapanguso. Hihilutin ko yung paa mo mamaya. Baka mapilay ka pa eh. Nangawit lang to, kaya wag ka na mag-alala. Kain na lang tayo at baka gutom na mga baby ko. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Marami kong kumain si Faith kaya tumaba siya. 3 ba naman ang pinapakain niya sa loob ng kanyang tiyan. Birthday nung kambal, kaya mamaya doon tayo maghahaponan sa bahay nila Lux. O kaya doon na rin tayo matulog kapag alanganin. Baka maubos ko yung handa, ang taba-taba ako na. Nakangusong sabi ni Faith. At least you're healthy. Tugon ni Lucas bago siya halikan sa labi. Pati na rin ang baby natin ay healthy. Mas lalo kang gumanda kapag ganyan ang size mo. Ngumuso lamang si Faith para itago ang kanyang kilig na nararamdaman. Pagkatapos nilang kumain, ay si Lucas na ang naghugas dahil day off muna ng mga katiwala nila sa bahay. Inalalayan ni Lucas ang babae patungong sala para hindi ito hingalin. Mukhang hindi mo kaya ang normal delivery sa 3. Ayos lang ba sa'yo ang cesarean? Sabi ni Lucas bago haplusinan siya ni Faith. Tumango si Faith. Kahit ano, ang mahalaga lang naman ay maging maayos ang 3 anak natin, pati na rin ako. Tama, sabi ni Lucas at ngumiti dito. Excited na ako mabuhat ang mga baby natin. Sigurado kasing ganda at gwapo mo sila. Ang hilig mo naman akong pakiligin eh. Natatawang sabi ni Faith. Kahit wala pang hapunan at merienda time pa lang, nag-aya na si Faith kila Lux dahil gusto niyang makita ang kambal na anak nito. Nang makarating doon, ay agad silang sinalubong ng girlfriend ni Lux na si Ava. Faith! Nilapitan ni Ava si Faith at hinaplosan siya nito. Ang laki na ng tiyan mo. Mabigat na rin. Naiinip ako sa bahay kaya napaaga ang punta namin dito. Ayos nga yun eh. Para naman may kakwentuhan ako. Sagot nito bago umangklas sa braso niya. Lucas, hiramin ko muna to ah. Mukhang nagsasawa na rin naman si Faith sa pagmumukha mo. Dinala ni Ava sa pool ang babae kung nasa ng kambal. Lumalangoy ang kambal sa swimming pool. At nang makita sila nito, ay agad umahon ng mga ito. Tita Faith! Masayang sabi ng kambal. Tita Faith, parang ball yung stomach mo po. Parang sasabog siya. Natawa si Faith sa sinabi nito. 3 kasi ang pinsan mo nasa loob kaya malaki ang tiyan ko. Excited na po ako lumabas sila. Sabi naman ni Hans. Magbibihis na po kami para mahawakan namin ang tiyan mo. Nagtungo ang dalawa sa loob ng bahay. Huwag tumakbo! Pahabol na pasabi ni Eva sa mga anak. Dahil sa pagbubuntis mo, humihiling na rin ang kapatid yung kambal. Bigyan mo na kasi, sabi ni Faith at ngumisi. Siguradong maganda ang magiging kalalabasan ng anak ni Lux dahil ang ganda na itsura niyong dalawa. Sabi kasi ni Lux kasal mo na raw eh. Alam mo bang hinihintay ko rin ang anak niyo? Ang cute kasi kapag yung anak mo ay moreno tas kulot. Ganun yung type na lalaki ng mga babae ngayon. Sigurado magiging heartthrob yung mga anak mo. Sabi nga rin ni Shane. Napahima si Faith sa kanyang tiyan. Ayan, sumisipa na. Kapag talagang napupuri sila mga nagpaparamdam. Mukhang nahawa na ang mga anak mo sa pagiging mahangin ng tatay nila. Sabi ni Ava. Gusto ko na tuloy magbuntis kaso medyo natatakot ako eh. Huwag kang matakot dahil masayang magbuntis. Oo, mahirap. Pero kakaiba naman yung pakiramdam lalo pat sariling anak mo yung inaalagaan mo. Maya-maya lamang, dumating ang mga bata. Agad na yumapo sa mga ito sa tiyan ni Faith at pinakinggan at pinakiramdaman ang mga anak nitong sumisipa sa tiyan. Super sipa! Ito na! Sumisipa na sila! Sabi ni Laura at humagikgik. Nasa ganoon silang posisyon hanggang sa mapagdesisyon na nilang pumasok sa loob dahil nagutom si Faith. Ikinuha naman siya ni Eva ng pansit. Nauna pa akong kumain. Natatawang sabi ni Faith. Ayos lang yun, kumain ka lang dyan. Happy birthday pala. Bati ni Faith sa kambal. Walang regalo si tita, babawi na lang ako. Ngayon lang kasi sinabi ng tito niya na birthday niyo eh. Nakalimutan na naman po niya.
Maalala lang niya ang birthday namin kapag sinasabihan siya ni Daddy. Sorry. Lumitaw si Lucas kasunod ang kapatid. Huwag kayong maglabas ng sama ng loob sa tita nyo. Baka mapagalitan ako niyan. Bakit kasi kinakalimutan mo? Sabi ni Faith sa lalaki. Huwag kayong mag-alala. Palagi ko na ipapaalala sa tito nyo ang birthday nyo. Yay! Sabay namang saad ng kambal. Umalis saglit ang pamilya ni Lux para mamili ng mga kakailanganin mamaya. Naiwan naman sila Lucas sa bahay nila Lux. Sumisipa ang mga anak natin. Nakangiwing sabi ni Faith habang kumakain. Pakalmahin mo nga. Agad namang hinawakan ni Lucas ang tiyan ni Faith at hinimas-himas. Calm down baby, masakit ang sipa nyo lalo na 3 kayo. Unti-unti namang nawala ang pagsipa ng 3 bata sa tiyan ni Faith. Nakahinga naman ng maluwag si Faith dahil doon. Maya-maya lang ay unti-unti nang nagsidatingan ang mga bisita ni Lux kahit wala pa sila. Bakit wala si Shane? Tanong ni Faith kay Sean. Umalis siya. Hindi ko alam kung nasan siya. Ang sabi niya aalis daw siya at huwag ko na raw siyang guluhin. Sagot nito na bakas ng lungkot sa itsura. Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi sumagot si Sean at nagtungo lang sa kusina. Napasimangot naman si Faith dahil doon. Let him be. Sabi ni Lucas bago haplusin ang kanyang buhok. Siguradong ayos lang naman silang dalawa. Tumango na lang si Faith. Tita buntis! Napangiti si Faith nang yakapin siya ng anak ni Cloud na si Kale. Kasama namin si Mama Sam ko. Nilingon ni Faith si Sam. Hi Sam, mukhang na-under niyo si Cloud tahimik eh. Sa sala kasi siya natulog po. Sabi ni Kale at humagikik. May kasalanan po kasi si Daddy. Kale, wag mo akong i-expose. Nakasimangot na sabi ni Cloud. Ilang sandali lamang ay dumating na sila Lux. Napasimangot pa si Lux dahil nagrereklamo ito na mas nauna pa ang bisita kesa sa kanila. Nagsimula na ang party kahit hindi pa dinner. Dahil wala namang choice si Lux at nagdemand na ang mga pinsan niya. Ang kakapal talaga ng mukha niyo, no? Nakasimangot na sabi ni Lux sa mga ito. Sa susunod hindi na kayo imbitado. Mas marunong pa kayo sa may birthday. Sama talaga ugali mo, no? Sabi naman ni Sean. Ibang-iba ka rito sa Papa Lucas namin. Buti nga kami naalala ang birthday ng anak mo. Paninig ni Von kay Lucas. Paano naman yung isa dyan? Hindi ko sinasabing si Lucas, ha? Nagtawanan sila. Napailing na lamang si Faith dahil sa asaran ng mga ito. Kinantahan nila ang kambal ng happy birthday. Agad namang hinipan ng kambal ang kandila na 2 cake. Pagkatapos mahipan ng kandila, nagsimula na ang kainan ng mga ito. Kain lang ng kain si Faith at walang pakialam sa mga nag-aasaran sa kanyang paligid. Tigilan nyo na yan. Saway ni Ava sa kanila. Baka mamay magbarilan pa kayo dyan eh. Baril? Tanong ni Faith. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin sinasabi ni Lucas kay Faith ang tungkol sa pagiging mafia boss niya dahil natatakot siyang ma-stress ang babae. Sasabihin niya siguro kapag nanganak na si Faith at tatanggapin niya kahit anumang maging desisyon nito. Ito pa, carbonara. Pag-iiba ni Lucas sa usapan. Masarap din tong barbecue at salad, kumain ka na marami. Nakangiting tumangulang si Faith. Pagkatapos ng kainan, nagsimula ng mag-inuman sila Lucas sa pool area. Sila Faith naman at yung mga bata na natili sa sala. Nag-unbox ang kambal ng mga regalo at tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang mga nakuha. Mukhang kami lang ni Lucas ang walang gift. Sabi ni Faith. May gift po kayo ni Tito Lucas. Ipinakita ni Hans ang isang check. Nanlaki ang mga mata ni Faith na makitang 50,000 ang nakasulat doon. Ito na lang daw po ang pambawi ni Tito. Grabe naman pambawi yan. Pwede na pambili ng materyales para sa bahay. Huwag ka na magulat dahil kakaiba talagang yaman ng mga yon. Sabi naman ni Ava. Nakikita mo yung 2 puting kotse sa garahe?
Regalo ni Sean yung sa kambal nung nakaraang birthday nila. Si Tito Lux nga po, naregaluhan ako ng lote. Sabi naman ni Kale, para to magamit ko sa future. Pakiramdam ni Faith ay mapapaanak siya sa mga revelasyon ng mga kasama niya. Hindi niya akalain na ganun kataas ang level ng yaman ng mga Montalves. Parang kinabahan tuloy si Faith kapag nag-birthday yung triplets nila ni Lucas. Magulat na lang siya. At baka, house and lot ang regalo ng mga ito. O kaya 1 milyon. Sumapit ang dilim at hindi pa rin tapos mag-inuman ng mga kalalakihan, kaya napagdesisyonan na nilang puntahan ang mga ito. Hindi nila maiwasang matawa nang makitang lupaypay ang mga ito, kaya agad nilang nilapitan si Sean na malapit na mahulog sa pool at hinila. Iniwan ako ni Shane. Iniwan ako ni Shane. Parang batang awa ni Sean. Malala na to. Naiiling na sabi ni Eva, Faith, ikaw nang bahala kay Lucas. Kami na bahala dito sa mga to. Kakalad ka rin namin kapag nagpasaway. Nilapitan ni Faith si Lucas at tinapik. Nagmulat naman ang mga matang lalaki bago paggewang-gewang na tumayo. Inalalaya naman ito ni Faith at dinala sa loob. Hindi naman mabigat ang lalaki. Hindi rin ito nagpabigat. At nang makarating sa kwarto, agad niya itong inihiga sa kama. I love you. Nakangusong sabi ni Lucas sa kanya. Amoy alak po ako. Pupunasan kita. Lasing ka na naman masyado. I love you. Muling malambing na sabi ni Lucas. Imbes na sagutin, hinalikan lang ni Faith ang lalaki sa labi. Saan tayo pupunta? Tanong ni Faith kay Lucas. Akala ko ba sa office mo tayo pupunta? Importante ang araw ngayon kaya importanteng lugar din ang pupuntahan natin. Nakangiting sagot ni Lucas. Kamusta naman yung mga anak natin? Tumigil na ba sila sa pagsipa? Napahima si Faith sa tiyan niya na 8 buwan na. Tumigil na, pero kahit hindi sila sumisipa, kumikirot yung tiyan ko. Parang lalabas na yung bituka ko eh. Pagkatapos nating puntahan yung lugar na yun, ipapacheck up kita. Kailangan nating masigurong ayos lang kayo. Nakangiting tumango lamang si Faith. Huminto ang dalawa sa isang simbahan. Nagtaka si Faith bago mapalingon kay Lucas. Magdadasal tayo? At sinabi mo agad? Tanong ni Faith. Ikakasal tayo. Gusto kitang maging Mrs. Montalves bago sana ipanganak yung mga anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Faith. Seryoso ka ba? Oo. Sagot ni Lucas bago mapakamot sa kanyang ulo. Hindi pa ito yung bonggang kasal na plano ko. Inaayos ko pa kasi yun eh. Kasal lang muna ito para maging legal kitang asawa bago tayo. Alam mo na, pumunta ng ospital para ipanganak yung 3 na yan. Sige. Sigurado ka naman diba? Hindi naman to joke diba? Hindi ko gagawing biro ang pagmamahal ko sa'yo. Tara. Bumaba ang dalawa ng kotse at dumiretso sa loob. Nakita ni Faith ang mga kaibigan nila sa loob. Napangiti na lamang siya, nangumiti ang mga ito sa kanya. Sayang. Sayang at wala si Shane. Sabi ni Faith habang naglalakad silang dalawa sa aisle. Mas masaya sana kung nandito siya. Huwag kang mag-alala. Sa magaganap ulit na kasal natin, nandito na siya, panigurado na yon. For the meantime, let's enjoy this moment for us. Nang makarating sa altar, ay sinimula ng pare na ikasal sila. Hindi mapigilan ni Faith ang maluha habang nakikinig sa pare. Hindi niya akalain na darating ang araw na maikakasal siya sa isang lalaking para sa kanya ay perpekto. Kay Lucas niya nahanap ang tunay na pagmamahal at sobrang saya niya dahil sa huli ay ito ang makakatuluyan niya. Mahal na mahal niya si Lucas at siguradong iiyak siya ng lubos kapag nawala ito sa buhay niya. Sobrang hulog na hulog siya sa lalaki. Kaya hindi niya alam kung makakaahon pa siya kapag iniwan siya nito. You may now kiss your bride. Saad ng pari kay Lucas. Hinarap ni Lucas ang asawa at hinalikan nito sa labi. Nagsigawan naman ng iilang bisita at kanya-kanyang palakpakan. Ngumiti si Faith ngunit agad ding napangiwi ng kumirot ang kanyang tiyan. Napasa po siya sa bandang puso niya dahil sa kakaibang kirot na kanyang naramdaman.
Mauna na kayo sa venue. Idadaan ko muna si Faith sa doktor niya. Sabi ni Lucas sa mga bisita nang matapos silang kumuha ng mga litrato. Ingat kayo. Mag-ingat din kayo. Sabi ni Ava. Lucas, ingatan mo yung BFF ko. Ngumiti lang si Faith. Wala siyang lakas magsalita dahil makirot na talagang tiyan niya. Umalis sila ng simbahan at tumiretso sa ospital. Nang makarating doon, ay agad silang pumasok sa loob at dumiretso sa doktor ni Faith. Sinuri si Faith ng kanyang doktor bago ibalita sa kanila ang nakakakabang balita. Kailangan na siyang i-CS. Sabi ng doktor, gusto nang lumabas ng mga bata. Hindi kaya ng normal delivery, kaya CS ang kalalabasan. Tumango si Lucas. Okay, sige Dok. Ihahanda lang po namin ang operating room. Sabi naman ng doktor bago lumabas. Sunod-sunod na nagpawala na buntong hininga si Lucas. Kinakabahan siya para sa kanyang mag-iina. Napansin naman ni Faith ang kabadong lalaki kaya hinawakan niya ang kamay nito. Magiging okay lang kami. Huwag ka na po mag-alala. Nakangiting sabi ni Faith sa asawa. I love you. Sagot lang ni Lucas bago halikan nito. Sa labas na ako, okay? Ilang oras pa ay nagsimula nang ipasok si Faith sa operating room. Nanginginig naman si Lucas na nakaupo sa labas. Feeling ni Lucas ay aatakihin siya dahil sa sobrang kaba. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kapatid. Nasa na kayo? Bungad sa kanya ni Lux. You're sighing. Is there any problem? Manganganak na si Faith. Nasa operating room siya dahil CS. Kinakabahan ako bro. Okay, papunta na kami dyan. Agad na ibinaba ni Lux ang tawag. Samantala, nilibang ni Lucas ang sarili habang naghihintay pero hindi pa rin talaga siya mapakali. Kulang na nga lang, magtumbling siya sa labas na ospital. Hindi niya alam kung natatay ba siya o ano. Maya-maya lamang, dumating ang kanyang mga pinsan at ang kanyang kapatid. Agad siyang nilapitan ng mga ito. Huwag kang kabahan dyan, sabi ni Sean bago siya hawakan sa balikat. Ayos lang yan, magiging maayos ang mag-iina mo. Hindi ko maiwasan eh. Muling napabuga ng hangin si Lucas. Natatakot ako. Parang batang napaiyak na lang si Lucas at napayakap sa kapatid. Si Lucas ang pinakamatanda sa dalawa pero si Lux ang pinakamatapang. Iyakin si Lucas kapag mahal sa buhay ang pinag-uusapan. Kailanman ay hindi nila hinusgahan si Lucas sa pagiging ganun niya. Hindi rin nila pinagtatawanan si Lucas. Wala kasing nagtatangka dahil lagot kay Lux. Don't cry. They will be okay. Just calm down, Lucas. Tumango na lang siya bago nagpahid ng luha. Halos 3 oras sila naghihintay bago bumukas ang operating room. Kumalabog ang puso ni Lucas habang nakatingin kay Faith na walang malay at tulak-tulak ng mga nurse. Napaluhan na lang siya na makita ang 3 sanggol sa tabi ng asawa. 2 lalaki at 1 babae. Napangiti siya dahil lahat ng mga ito ay kulot. Ang 2 lalaki kakulay ni Faith habang ang babae ay kakulay at kamukang-kamukha ni Lucas. Ang 2 lalaking sanggol, pinaghalong itsura ni Lucas at Faith. Ang gwapo, ang ganda din ng girl, ang cute. Ani Sam at kinikilig din na sabi ni Ava. Successful po ang CS. Healthy ang mga anak niyo. Sa ngayon, hintayin natin na magising si Mrs. Thank you, Doc. Lumuluhang pasasalamat ni Lucas. Dinala si Faith sa magiging kwarto niya, habang ang mga bata ay dinala pansamantala sa nursery room. Wedding anniversary niyang birthday ng triplets. Congratulations, bud. Sabi naman ni Von. Salamat. Salamat din sa pagpunta. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo kanina. We always got you, bro. Sabi naman ni Cloud. Nagpaalam ang mga ito at sinabing babalik na lamang mamaya at magdadala ng pagkain. Matyaga namang naghintay si Lucas sa pagising ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at iniluwalang nurse na tulak-tulak ang higaan ng triplets. May naisip na po ba kayong name? Tanong ng nurse sa kanya. Para sa isang baby boy po, Louis Francis. Yung isang boy po, Luis Franco.
At ang baby girl naman po namin ay Francia Lexia. Beautiful names. Nakangiting sabi ng doktor na kasama ng nurse. Iwan ko na po ang mga babies dito, asikasuhin ko na lang po ang mga papel nila. Tumango naman si Lucas. Nang makalabas ang nurse at ang doktor, nilapitan niya ang kanyang mga anak. Parang tumalo ng puso ni Lucas na makita ang mga anak na mahimbing na natutulog. Hey babies. Napaluha siya ulit. Kamukha nila si mommy nila. Ang pogi naman at ang ganda. Kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone bago kunan ng litrato ang mga anak. Pinunasan niya ang luha niya pero tumutulo pa rin talaga. Ganoon siya kasaya. Bakit umiiyak ang daddy namin? Napalingon si Lucas kay Faith at gising na ito. Yan ang mga baby natin? Eto na sila? Tumango naman si Lucas. Maingat niyang binuhat isa-isa ang mga anak at inilapag sa tabi ni Faith. Parang hinaplos ang puso ni Faith habang nakatingin sa mga anak. Ang babait! Natatawang saad ni Faith. Pinunasan nito ang sariling luha na tumutulo. Sino bang hindi maiiyak sa ganyang kakute na mga anak? Thank you, sabi ni Lucas at hinalikan siya sa labi. Salamat sa asawa ko matatag. Salamat dahil isinilang mo sila sa mundo. Salamat din sa binhi mo, sabi ni Faith at natawa. Biglang umiyak ang anak nilang babae. Binuhat naman ito ni Faith at pinadede. Sana ako na lang si Francia. Ako naman pagkatapos niya. Bad. Stop it. Natatawang sabi na lang ni Faith. Pagkatapos niyang padedehe ng mga anak, saktong dumating naman sila Lux. Agad na pinagkaguluhan ng mga ito ang tatlong sanggol. Dahan-dahan, Sean, wag mong gawing manika, sabi ni Lucas habang pinapakain ng asawa. Kalmahan mo, Lucas, hindi ko sasaktan tong gwapo kong pamangkin. Isinayaw-sayaw ni Sean si Louie. Ang gwapo, kamukha ni Tito Sean niya. Huwag kang assuming at ako ang kamukha niyan. Pang-aaway ni Cloud sa pinsan. Tignan mo, pareho kaming singkit. Huwag nga kayo maging assuming. Dahil hindi naman kayo ang mga magulang nila. Tignan mo yung mga magulang, oh. Yan ang kamukha nila. Gumawa kayo ng sa inyo. Saad naman ni Sam. Gawa na tayo? Saad naman ni Cloud kay Sam bago humagikgik. Game na game ako. Umirap naman si Sam sa lalaki. Mukhang may bagong baby na. Nakangiting sabi ni Faith sa asawa. Salamat sa pagtanggap niyo ng buo. Sa akin, lalo na sa mga anak namin. Mahal na mahal ko kayong lahat. At sa'yo, Lucas, salamat sa pagtanggap mo sa akin ng buo, pati na rin sa mga anak natin. Mahal kita. Ngumiti ng ubod ng tamis si Lucas sa asawa. Mas mahal kita. Promise na mas lalo ako magiging mabuting asawa at ama. Ngumiti lang si Faith. Ito na yata ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay. Ano? Suntukan ulit to? Bad yan? Awat ni Faith sa anak na babae. Nakikipag-usap tayo sa prinsipal. Kaya hindi na kailangan gumamit ng dahas. Paulit-ulit po nila sinasaktan si kuya ko eh. Dapat sa kanila sila yung sinusuntok eh. Nakangusong sabi ni Francia sa ina. Francia Lexia, kalma. Kami na bahala dito. Puntahan mo na lang mga kapatid mo. Sabi naman ni Lucas dito. Tumango lang si Francia bago lumabas ng guidance office. Ilang taon ang lumipas at lalong tumatag ang pagsasama nila. Pinatunayan masyado ni Lucas ang sarili kay Faith, kaya si Faith ay masayang masaya. Ang nag-iisang babae nila ay mas brusko pa sa dalawang lalaki. Masyadong mabait ang dalawang lalaki kaya hindi mapagpatol ang mga ito. Nasa guidance sila ngayon dahil may nang-away na naman sa kambal. Ang malala pa, sinaktan ng mga ito. Sa sobrang inis ni Francia, sinuntok niya ang mga nang-away at nanakit sa dalawang kuya niya. Ma'am, paulit-ulit na lang ho eh. Wala naman pong nangyayari kahit kausapin ng mga batang palagi nananakit sa mga anak ko. Sabi ni Faith bago lingunin ng nanay ng mga bata. Sana naman ho ay makontrol niyo yung mga anak niyo dahil kawawa ang mga anak ko. Hindi ho mapagpatuloy yung mga yan, maliban na lang kay Francia.
Kaya ako na po ang humihingi ng tawad sa ginawa ni Francia. Pagsasabihan po namin, pasensya na ulit. Sabi naman ng isang nanay. Kapag naulit pa to, ipapasara ko na ang school na to. Malamig na sabi ni Lucas. Mabait akong tao. Pero kapag pamilya ko na ang kinakante, pasensyahan na lang tayo. Nag-usap pa sila bago magpaalam. Nang makalabas, nadat na ni Faith na ginagamot ni Francia ang sugat ng mga kapatid. Nilapitan ni Lucas ang mga anak at tinabihan. Francia, huwag nang papatol sa susunod ha. Magsumbong ka kay teacher. Bilin ni Faith sa anak. Ay hindi po, gaganti muna ako. Ako lang pwedeng manakit kila kuya po. Tama. Pagsang-ayon ni Lucas kaya siniko ito ni Faith. I mean, hindi naman masamang gumante, lalo na kapag sobra na. Ikaw, mahinang kinurot ni Faith ang asawa. Huwag mong sang-ayunan at baka matuto yan. Ngumiti lang si Lucas bago akbayan ng asawa. Masarap mag-samgyup ngayon. Tara? Yay! Masayang sabi ng mga bata bago tumayo. Ililibre ko po si Francia kasi pinagtanggol niya kami. Nakangiting sabi ni Luis. Magaling sumuntok si Francia, kaya bibilan ko siyang laruan. Sabi naman ni Louie. Napailing na lang si Faith nang tumakbo ang kanyang mga anak. Kulit, manang-mana sa akin. Sabi ni Lucas. Hinigit naman niya ang kanyang asawa at binulungan sa tenga. I love you, mahal. I love you too din po. Tugon ni Faith bago lumayo sa asawa. Pero sa sala ka mamaya dahil tinotolerate mo si Francia. Mahal naman. Pagdadabog pa nito. Napatawa na lang si Faith dahil sa pagmumukpok ng kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banda, ubod ng saya ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang ibinigay ng Diyos sa kanila ang 3 anak para maranasan nila ang buong pamilya ng may pagmamahal, pagrespeto at pag-intindi sa isa't isa. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin at makisaya. Maraming salamat po.